Nagharap sa unang pagkakataon ng prosekusyon at depensa ni Vice President Sara Duterte para sa grave threats na isinampa ng Department of Justice laban sa kanya. Kaugnay ito ng oral arguments na ipinatawag ng hukom matapos magsumite ng motion to quash ang legal counsel ng Vice Presidente. Nag-ugat ang kaso sa umano'y pagbabanta ni VP Duterte noong November 2024 na may kinontrata umano siyang pumatay kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may mangyaring masama sa kanya. Sabi ng tagapagsalita ng DOJ na personal na dumalo sa pagdinig sa Quezon City Regional Trial Court kung saan isinampa ang kasong grave threats, dapat ituloy ang proseso ng paglilitis dahil may nakita umano ang prosekusyon na sapat na ebidensya laban sa Vice Presidente. Anya, may prima facie evidence ang prosekusyon para masampahan ng 3 counts of grave threats si VP Sara o mga ebidensyang sa unang tingin ay sapat na para suportahan ang isang alegasyon o kaso maliban kung mapatutunayang salungat ito sa paglilitis. Hindi rin anya nangangahulugang walang paglilitis sa kriminal na kaso habang gumugulong ang impeachment case sa Senado dahil magkaiba ang impeachment proceeding at criminal proceeding. Ang paglilitis kasi sa impeachment ay konstitusyonal na proseso para mapanagot ang isang impeachable official at maaaring magresulta sa pagkasibak sa tungkulin at disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Habang ang criminal proceeding ay isang kasong isinasailalim sa regular na korte para matukoy kung may paglabag sa batas at kung may pananagutang kriminal. Bagay na kinontra ng depensa ni VP Duterte. Sabi ng abogado ng Vice Presidente, may certain immunity ang isang impeachable official at hindi dapat makuhan habang nasa tungkulin. Ang pagkakaso ayon sa kampo nila ay dapat isampa pagkatapos ng kanilang paglilingkod, term o tenure bilang impeachable officer. Hindi pa nagbigay ng kabuuang detalye sa pagdinig ang prosekusyon pensa, pero maghihintay nila sila sa magiging desisyon ng QCRTC sa inihaing motion to quash para ibasura ang grave threats charges. Kung magdesisyon ng hukom na ituloy ang kaso, maaaring mag-issue ng arrest warrant ang korte laban sa Vice Presidente. Bailable naman o maaaring makapagpiyansa sa kasong grave threats. Sa inihain ng DOJ, 120,000 pesos ang inirekomendang piyansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.